Mano po, Chang. Kumusta po kayo? Maayos naman ang lagay ko. Aba, parang kailan lang munting bata ka pa. Ngayon ganap ka ng dalaga. At napakaganda mo. Kasing ganda mong namayapa mong ina. Salamat po sa papuri niyo, Chang. O ano, hindi ba kayo nahirapan sa biyahe? Nagkataon pa naman na may bagyo. Ako naman sanay na dahil sa pagiging mangingisla ko. Itong si Danica walang tigil sa pagsuko sa barko. Nalula dahil maalo ng dagat. Mabuti nga mayroong matandang babae na marunong manghilot. Hinilot niya yan para guminawa ang pakiramdam. Sa buong biyahe tulog lang siya. Ang mabuti pa kumain na muna kayo. Tapos, tsaka kayo magpahinga. Lalo ka na, Danica. Salamat po, Chang. Huwag kang mahihiyang magsabi ng kailangan, ha? Opo. Naku kuya, mukhang mahiyain tong anak mo. Sinabi mo pa. Tsaka taong bahay lang yan. Hindi yan talaga naglalabas. Baka naman pinaghihigpitan mo, kuya. Naku, hindi po, Chang. Ako lang po talagang ayaw lumabas. Ganun ba? O siya, tara na sa kusina para makakain na kayo. Nagpa siya ang itay na umalis kami ng isla para makipagsapalaran sa ibang lugar. Sakto naman na nabanggit ng kapatid niyang si Chang Melda na pwede kami sa baryo nila manirahan. Malawak daw ang lupain na naipundar nito at pwede kami magtayo doon ng maliit na kubo. Dahil meron namang naipon ng itay, inalok niya ang Chang na bibilhin na lang ang kapirasong lupa na inaalok nito. Salamat nga pala tinanggap mo kami dito ng anak ko. Wala yun, kuya. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo May makakatulong na rin ako kahit papano sa pag-aasikaso sa bukirin. Huwag kang mag-alala. Ngayon nandito na ako. Asahan mo na tutulungan kita. May iba nga pala ako. Wala ka namang balita kay Bayaw? Ay, wala na talaga. Para siyang naglahong parang bula. Nawawalan na nga ako ng pag-asa Habang may buhay, laging may pag-asa. Nakalimutan mo na ba na laging yan ang sinasabi ng mga magulang natin? Oo nga. Kaya lang halos 5 taon na rin mula nang mawala si Carding. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya o patay na Huwag ka mag-isip ng mga negatibong bagay. Ipaubaya mo sa makeup pa lang lahat ng alalahanin mo. Pasasaan ba magkakaroon na rin ng sagot ang mga tanong sa isip mo sa totoong nangyari sa asawa mo? Ganoon na nga ang ginagawa ko, kuya. Pero ang hirap palang kalaban ng pag-aalala sa mahal mo sa buhay. Naiintindihan naman kita Basta nandito lang kami ng anak ko para damayan ka. Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila. Puno ako ng kuryosidad sa totoong nangyari sa tiyuhin kong yun. Marami pang pinag-usapan ng magkapatid tungkol sa lalaki. Hanggang matapos na kaming kumain. Ako na rin ang nagpresenta na magliligpit ng pinagkainan namin. Sila naman ay nagtungo na sa may sala para doon ituloy ang kwentuhan. Maya-maya dumating na rin ang mga anak ni Tia Melda na sina Kuya Raul at Ate Linda. Pareho ng pamilyado ang mga to at malapit din ng mga bahay. Mainit naman kaming sinalubong ng itay. Halata rin sa kanila ang pagkasabik na makakita ng kamag-anak. Ibinigay na rin namin ang mga pasalubong sa kanila. Kung hindi nga lang daw sa mga bata, gusto pa sana ni Ate Linda na makipagkwentuhan sa akin. Nangako naman siyang babalik sa ibang araw. Nagkataong kasing walang pasok nun sa eskwelahan, kaya nasa bahay lang ang mga anak. Ang asawa naman nitong si Kuya Fidel ay lingguhan lang umuwi dahil malayo ang destino ng trabaho. Masasabi kong maayos naman ang buhay ng 2 kong pinsan. Kinabukasan maaga akong gumising. Nagulat pa sa akin si Chang na magisnan ako sa kusina. Ang aga mo namang gumising. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, Chang. Sanay po kasi ako gumising na maaga sa amin. Sana wag mong hanapin ang kinagis ng buhay mo sa inyo. Hindi po yan. Tsaka, pinaliwanag na rin naman ng itay kung bakit kailangan naming umalis sa isla. Mababait naman ang mga tao dito. Jack, marami kang magiging kaibigan. Ano nga palang plano mo? Mag-aaral ka ba?
Baka ipagpaliban ko po muna ang pag-aaral. Tutulungan ko po muna ang itay sa plano niya. Sa bagay nga, bata ka pa naman. Pero importante pa rin na makapag-aral ka. Opo, Chang. Plano ko naman po yan. Ako na lang ang nagpresenta na magluto ng almusal namin. Maya-maya gumising na rin ang itay. Binigyan ko naman siya ng kape. Pagkatapos ng agahan namin, nagpasama ang itay kay Chang sa lupang nais nitong bilhin. Naiwan naman ako. Para hindi mainip, nagwalis na lang ako sa buong bahay. Hanggang sa labas ay winalisan ko na rin. Napansin ko na maraming puno sa paligid, kaya laging puno ng mga dahon ng bakuran. Natuwa naman si Chang na makitang malinis na ang bakuran ng bahay niya at maging ang loob ng bahay. Salamat, Danica ha. Nag-abala ka pang maglinis. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Nahihiya po kasi ako na walang ginagawa eh. Ituring niyo ng bahay itong bahay ko. Huwag kang mahihiya dito. Opo. 1 linggo na kaming nasa bahay ni Tia Melda. Nagkabayaran na rin sila tungkol sa lupa. Nang araw na yun, nagpaplano na magpatayo ng kahit na maliit na bahay ang itay. Itay, sigurado na po ba kayo sa plano niyo na dito na tayo tumira? Wala naman tayong pagpipilian eh. Asa nga pala, baka madulas ka sa tiyahin mo at mabanggit mo sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit kailangan natin umalis ng isla. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Tikaw mambibig ko sa bagay na yan. Ayoko noon pong manghilag sa akin ng Chang. Eh kung gusto mo nga pala mag-enroll sa susunod na pasukan, eh pwede naman na. Sayang din kasi ang 1 taon. Sa susunod na lang po siguro. Gusto ko muna makagamayan ng buhay sa lugar na to. Eh sige, ikaw ang bahala. Tama po talaga ang Chang. Mababait ang mga taga rito. Hindi lang yun. Napansin ko na tahimik sa lugar na ito. Binanggit din ni itay ang iba pa niyang plano sa akin. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Dahil sa tingin ko naman, magandang hanap buhay din ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim. Pumayag din naman daw kasi ang Chang na magtanim siya ng ilang puno ng saging sa lupa nito. Ang binili lang kasing lupa ng itay sa kanya ay lupang pagtitirikan namin ng bahay. Matulin na lumipas ang 1 taon. Naging maayos naman ang buhay namin ng itay sa lugar na yun. Tama din ang sinabi ng Chang. Mababait at palakaibigan ng mga taga roon. Ilang linggo pa lang kaming nakatira sa lugar. Marami na nakipagkaibigan sa akin. Sila pa mismo ang nakipaglapit sa akin. Hindi katulad sa isla kung saan kami nanggaling. Iniiwasan kami ng mga tao. Mabuti na lang po, Tay, nagpasya kayo dito na tayo tumira. Napansin ko na masaya ka rito. Dahil ba sa mga kaibigan mo? Mababait po silang lahat at kasundo ko. Yun naman po ang importante eh. Natutuwa ako na marami kang naging mga kaibigan dito. Hindi ka na rin nagkukulong lang sa bahay. Oh, basta ha. Yung mga billing ko sa'yo, huwag mong kakalimutan ha. Opo, Tay. Hindi ko po kinakalimutan. Siya nga po pala, pupuntahan ko muna ang Tia Melda. Nagpapatulong po kasi siya sa akin sa pagbabalot ng gagawin niyang sumang balinghoy. O sige na, pumunta ka na ron. Baka kanina ka pa niya hinihintay. Tumatanaw ako ng utang na loob kay Tia Melda. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mapupunta sa lugar na to. Kaya kahit anong tulong ang hilingin niya, ay agad kong binibigay. Mabuti dumating ka na. Ang tatay mo, Nasa bahay po. Maaga po siya umuwi dahil po sinusumpong ng rayuma. ganun ba? Meron ba siyang iniinom na gamot? Meron po siyang pinapahid na langis. Mag-umpisa na po ba tayo? Oo, iha. Ba't po palang dami niyong gagawin? Bala ko rin kasing mamigay sa mga kapitbahay natin. Ang bait niyo po talaga, Chang. Kaya mahal na mahal kayo ng mga taga rito eh. Bababait naman talaga ang mga taga rito. Maliban lang sa mga lasenggo dyan. Pero sa 1 taon yung paninirahan dito kita mo naman, walang gulong nangyayari. Oo nga po. May iba ako. Hindi mo namimiss ang dati niyong buhay? Minsan po, naaalala ko ang dati naming buhay.
Pero mas masayang manirahan dito. Kaya hindi ko na po namimiss ang islang pinanggalingan namin ng Itay. Habang nagbabalot nga ng ginadgad na balinghoy na may asukal at laman ng buko, ay panay ang kwentuhan namin. Hindi na nga namin namalayan na nakatapos na pala kami sa ginagawa namin. Nang maisa lang ang mga suman, napunta naman sa asawa ng Tiyang ang usapan namin. Wala na talagang pag-asa, Iha, na makita pa namin siya. Kahit ang mga pinsan mo sumuko na sa paghahanap sa kanya. Ipasa Diyos na lang po natin kung nasan man siya ngayon. Sana ligtas siya at walang anumang karamdaman. Ganoon na nga lang ang ginagawa ko. Naubos na rin ang mga luha ko sa gabi-gabing pag-iyak. Baka po may himalang mangyari, Tiyang. Malay niyo po isang araw bigla na lang sumulpot si Tio Carding dito. Sana nga totoo ang himala, Iha. Nang maluto ang mga suman, agad na rin kami namigay sa mga kapitbahay na tuwang-tuwa naman. Bukod tanging si Tia Melda lang kasi ang may malawak na taniman ng balinghoy sa lugar na yon. May umaangkat pa nga sa mga yon at dinadala sa mga pamilihan. Hindi na rin ako nagtagal sa bahay ni Tia Melda at nagpaalam na akong uuwi na sa bahay. Nang sumunod na araw, sinamahan ko muna si Tiyang sa bahay niya. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam nito. Hindi rin naman kasi makakapunta si Ate Linda dahil sumama na sa asawa na nadestino sa malayong lugar. Si Kuya Raul naman ay nasa trabaho at gabi na kung umuwi. Hindi rin pwede ang asawa ni Kuya dahil 7 buwan ng buntis at may 2 pang batang inaalagaan. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? Ayos lang po yun, Tiyang. Wala naman po akong gaanong ginagawa sa bahay ngayon Ewan ko ba kung kailan marami akong gagawin, tsaka naman ako kaso. Normal naman po sa taong nagkakasakit. Huwag po kayong mag-alala. Habang may sakit kayo, sasamahan ko po muna kayo. Sa totoo lang, hindi ko naranasan ng ganitong pag-aasikaso sa mga anak ko. Palibhasa kasi, maaga silang nagkapamilya. Tapos, nawala pa ang Tio Carding mo. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko noon, tinitiis ko na lang talaga. Ngayon pong nandito na kami ng Itay, huwag po kayong mahihiya na magsabi na masama ang pakiramdam nyo. Aalagaan ko po kayo gaya ng pag-aalaga ko kay Itay kapag may sakit. Ipinagluto ko ng sopa sa Tiyang. Hindi kasi siya makakain ng kanin. Sumasakit daw kasi ang tiyan niya. Pinalitan ko na rin ng gamot na kanyang iniinom. Para kasing hindi siya hiyang doon. Tiyang, ito na lang pong inumin nyo pagkatapos yung kumain. Hindi po yata kayo hiyang sa iniinom yung gamot Oo nga, Iha. Hindi man lang ako pagpawisan sa gamot na iniinom ko. O bakit itinatabi nyo na po ang mangkok nyo? Huwag nyo sabihin na ayaw nyo na agad. Hindi pa nga nangangalahati ang sopas nyo Parang na kasi akong nasusuka Paano po babalik ang lakas nyo kung hindi kayo kakain? Mamaya na lang ako kakain, Iha. Talagang hindi na kaya ng tiyan ko Ay, sige na nga po. Pero kumain po ulit kayo mamaya ha. Oo, Iha. Mas istrikta ka pa sa mga anak ko. Pero salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ganyan din po kasi ako kay Itay. Minsan nga po pinapagalitan ko pa kapag matigas ang ulo. Napakaswerte ni Kuya sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Swerte rin po kayo kina Kuya Raul at Ate Linda. Alam ko po na mahal nila kayo. Oo naman. Kaya lang, hindi na nila ako una sa kanilang prioridad. Lalo't pareho na silang pamilyado. Huwag po kayong malungkot. Nandito pa naman po kami ng Itay Lagi ko na lang po kayong dadalawin dito. Balang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Malamang kami na lang ng Kuya ang may iwan para damayan ng isa't isa. Hindi ko po naiisip ang tungkol sa pag-aasawa Baka nga po hindi ako mag-asawa. Aba, bakit naman? Wala lang po talaga sa plano ko ang bagay na yan. Bata ka pa naman. Magbabago pa ang desisyon mo. Lalo't kapag nakita mo na ang taong mamahalin mo.
Nang 3 araw na, medyo bumuti-buti na ang pakiramdam ni Tia Melda. Nakakakain na rin siya ng marami. Pagkainom ng gamot, nakaramdam siya ng antok. Kaya hinayaan ko muna siyang matulog. Lumabas muna ako para magwalis. Kahapon ko pa kasi gustong magwalis sa bakuran ng bahay nito. Dangan hindi ko lang maiwanan siyang kahapon. Habang nagwawalis ako sa ilalim ng puno ng kayumito, isang matangkad na lalaki ang lumapit sa may bakod. Hindi nalalayo ang edad nito kay Itay. At medyo sunog din ng balat nito sa araw. Maitim ang titig nito sa akin, na tila nagtataka kung bakit ako naroon. Lumapit naman ako dito para magtanong. Parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Sino po kayo? May kailangan po ba kayo? Ay, nandiyan ba si Melda? O kahit sino kina Raul at Linda? Ang nandito lang po ang Tia Melda. Pwede po bang malaman kung sino kayo? Ako ang asawa ni Melda. Ako si Carding. Ho? Kayo po si Tio Carding? Kaya po pala may pagkakahawi kayo kay Kuya Raul. Sino ka naman? Anong ginagawa mo sa loob ng bakuran namin? Danica po ang pangalan ko. Pamangkin po ako ni Tia Melda. Nakababatang kapatid po siya ng tatay ko. Ano ka pala ni Lucio? Opo. Naku, pasensya na po ah. Pasok po kayo, Chong. Nasa loob po si Tia Melda. Ilang araw na po kasing masama ang pakiramdam niya eh. Bakit? Anong sakit ng asawa ko? Lagnat lang naman po. Gusto ko na makita ang asawa ko. Sabik na akong mayakap siya. Tuloy-tuloy sa kwarto si Chong. Napasukan niya na nakapikit si Tia Melda. Nanatili namang nakatayo lang siya sa may pintuan. Ako naman ay nanatiling nasa likod lamang niya. Marahil naramdaman ni Tia Melda ang presensya namin. Kaya bigla itong nagmulat ng mga mata. Lumarawan agad sa mukha nito ang pagkabigla. At hindi pagkapaniwala na nasa harapan na nito ang matagal ng pinananabikang asawa. Tsaka naman humakbang palapit si Tio Carding. Carding? Ikaw nga ba yan? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi, mahal. Ako nga ito. Ikaw nga, Carding! Sinugod ng yakap ni Tio Carding ang asawang umiiyak. Napatingala naman ako para pigilan ang pag-agos ng luha ko. Dahil sa eksenang yun. Matagal din sa ganung ayos ang mag-asawa bago kumalas sa isa't isa. Bakit ngayon ka lang, Carding? Ilang taon din kitang hinintay. Kung saan-saan ka na namin hinanap. Patawarin mo ako. Naaksidente ako habang pauwi dito sa atin. Pero hindi ka namin matagpuan. Para kang bulang naglaho. Kung ganon, bakit hindi ka kagad umuwi? Bakit pinaabot mo pa ng ilang taon? Imposible akong makauwi. Dahil pagkatapos ng aksidente na nangyari sa akin, wala akong maalala sa nakaraan ko. Ni pangalan ko hindi ko maalala. Isang pamilyang naninirahan sa bundok ang kumupkup sa akin. Yun pala ang nangyari sa'yo. Ngayon, malinaw ng lahat kung bakit hindi ka kaagad nakauwi. Pero, paanong nagbalik ang alaala mo? Hindi ko rin alam. Basta nagising na lang ako na masakit ang ulo ko. Nawalan pa ako ng malay eh. Dahil parang binibiyak sa sakit ang ulo ko noon. Paggising ko, bigla ko na namang naalala ang lahat. Agad akong umuwi dito sa atin. Umaasa na nandito pa kayo at naghihintay pa rin sa akin. Kung alam mo lang ang araw-araw kong pangungulila sa'yo. Namin ang mga anak mo. Patawarin mo ko kung akong sanhin ang kalungkutan mo. Hayaan mo, babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Tiyak na matutuwa sila kapag nalaman nilang nandito ka na ulit. Nasaan nga pala si Raul at Linda? Pareho na silang pamilyado. May sarili na silang bahay. Malapit lang naman dito. Mamaya papasundo ko sila. Muling nagyakap ang mag-asawa. Hinintay ko na lang na matapos ang kanilang pag-uusap. Nang lumabas sila sa kwarto, tsaka naman ako nag-alok ng kape kay Chong.
Nang matiyak ko na ayos na silang iwan ko, dali-dali na rin akong umuwi sa amin. At saka ko ibinalita kay Itay ang pagdating ni Tio Carding. Isa nga tong himala. Salamat naman at umuwi na si Bayaw. Oo nga po, bigla nga pong lumakasan siyang nung dumating ang asawa. Iniwan ko po muna sila para makapag-usap. Dumaan na rin ako sa bahay ni na Kuya Raul. Nagbilin ako sa asawa na pumunta sila sa bahay ng Tiyang kapag dumating na ito galing trabaho. Wala talagang imposible sa taong nananalig. Gabi-gabi ko na pinagdarasal na sana'y bumalik na si Carding sa pamilya niya. Ganon din po ko, Tay. Alam ko naman po na ang makabalik sa piling nila si Tio Carding ang makakapagpasya kay Tia Melda. Nang tuluyang gumaling si Tia Melda, nagpahanda siya ng salo-salo sa bahay nila. Dahil sa pagbabalik sa kanila ng asawa, kitang-kita ang kaligayahan sa pamilya nila. Bumabahan ng pagkain at inumin sa buong araw na yun. Nakikisaya naman ang lahat ng kapitbahay. Daig pa ang piyesta sa dami ng handa. Si Tio Carding ay abala sa pagharap sa kanyang mga bisita. Kasama siya sa umpukan ng mga nagiinom. Tahimik naman na nakatingin dito ang asawa. Bakit nag-iisa ka rito? Ikaw pala, kuya. Gusto ko lang masdan si Carding wala dito. Tuwang-tuwa siya nang muling makita ang mga kaibigan niya. Bakit hindi ka makihalubilo sa mga bisita? Ayos lang ako dito. Nandyan naman si Linda. Tsaka mga kapitbahay lang naman ang mga narito. Alam na nila ang gagawin. Sanay naman na sila dito sa bahay. Nag-aalala ka ba na baka bigla na namang mawala ang asawa mo? Hindi ko maiwasan na matakot pero alam ko naman na hindi niya na kami ulit iiwan. Binanggit ba ng asawa mo kung ano nangyari sa loob ng ilang taon na wala siya sa piling niyo? Ang sabi lang niya, sa bundok siya nanirahan kasama ng isang pamilya. Hindi man lang ba tinangka nung pamilyang kumupkup sa kanya na tulungan siyang mahanap ang pamilya niya? Tuwing nagtatanong kasi ako, biglang sumasakit ang ulo niya. Tsaka ko na lang siya uusisain sa iba pang nangyari sa kanya. Ang mahalaga, kapiling na namin siya. Gusto ko rin sa mga kwentuhan sa mga susunod na araw. Oo ba, pumunta ka lang dito. Marami din kasi akong gustong itanong sa kanya eh. Isa na doon ang naging buhay niya na hindi kayo kasama. Magahating gabi na nun ay marami pa ring tao. Nauna na nun si tatay na umuwi dahil inaantok na daw siya. Ako naman ay nagpaiwan para tumulong sa pagliligpit. Mag-uumaga na nun nung makauwi ako. Dahil puyat na nagdaang gabi, hinayaan na lang ako ng Itay na matulog maghapon. Naisipan na rin niyang pumunta sa bahay ng kapatid. Naabutan naman niya ang bayaw na nagkakape sa may balkonahin ng bahay. Binati pa siya nito at inalok ng kape. Agad naman naglabas ng isang tasa ng kape si Tia Melda. At saka iniwan muna sila sandali. Salamat nga pala sa pag-aalala mo sa asawa ko habang wala ako. Lalo na sa mga pananim namin. Ngayon nandito na ako. Ako nang bahala sa pagtulong sa kanya. Oo naman, Bayaw. Laking pasasalamat ko na nakabalik ka na ulit sa pamilya mo. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaanan nila nung mawala ka. Babawi ako sa kanila. Pupunan ko ang mga taon na nawala ako sa piling nila. Siya nga pala, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mong nawala? Nawala ang memorya ko dahil sa aksidente. Isang pamilya kumupkup sa akin. At sa bundok kami nanirahan. Hindi man lang ba nila tinangka na hanapin ang pamilya mo? O di kaya humingi ng tulong? Gaya ng sabi ko, wala akong maalala. Kaya wala akong maibigay na impormasyon sa kanila. Hindi rin nila alam kung kanino lalapit. Ganun ba? Mahirap din pala ang pinagdaanan mo. Basta sabi ko na isang himala ang nangyari sa akin na makabalik pa sa pamilya ko. At pangalawang buhay mo na yan. Dapat ingatan mo na. Marami pa sana daw gustong itanong ang Itay sa bayaw niya. Kaya lang nahalata daw niya na tila umiiwas ito. Inunawa na lamang daw niya. Dahil baka hindi pa ito handang mapag-usapan ng masalimuot na nangyari dito. Mula nga nun, si Tio Carding na ang katukatulong ng Tiyang sa lupang pag-aari nito. Ang Itay naman ang iniintindi na lang niya ay ang sariling pananim ng mga saging. Naisip ko na bakit hindi kaya tayo mag-alaga ng baboy
Tapos kukuha tayo ng pamasadang tricycle. Pwede naman po, Tay. Pero hindi na po ba kayo tutulong kay Tia Melda? Pwede naman siguro kung hihingi sila ng tulong sa akin. Kaya lang syempre nandiyan ang tiyo karding mo. Ayoko namang makisawsaw sa pinagkakakitaan nila. Sa bagay nga po, paano po yung mga pananim niyong saging? Tuloy pa rin naman yun eh. Hindi naman siguro yun makakaabala sa kanila. Kahit ano pong desisyon niyo, susuportahan ko kayo. Salamat anak. Alam ko naman na lagi ka nandyan para sa akin. 1 linggo na lang ay pwede nang tibain ng Itay ang mga saging. May kausap na rin siyang tao noon na kukuha sa kanyang mga pananim. Inaasahan na namin ang kita namin sa mga pananim niya. Plano ng Itay na idagdag yung perang makukuha sa pagbili ng baboy na pararamihin. Pagkaraan nga ng 1 linggo, maagang gumayak ang Itay para tibain na ang mga tanim niyang saging. Pero ganun na lang ang gulat niya. Natumba na ang nasa 50 puno ng saging. Wala na rin ang mga bunga nun. Tingin niya bago pa lang yung natitiba. Pinuntahan niya si Tia Melda para alamin kung meron bang ibang taong nakapasok sa pag-aari nitong lupa. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makita ang mga saging na ikinakarga sa jeep. Anong ibig sabihin nito? May problema ba? Kasi bayaw, ang mga saging na yan galing sa mga puno ko. Ako kasi nagtanim niyan. Kahit itanong mo pa kay Melda. Oo, alam ko. Nabanggit nga ng asawa ko. Kung ganun, bakit kailangan mong kunin ang mga saging nang hindi man lang nagpapaalam? Bakit kailangan ko pa magpaalam sa'yo? Kaninong lupa ba nakatanim ang mga saging na yan, ha? Pero malinaw ang usapan namin ni Melda. Pwes wala akong pakialam sa usapan niyo ng asawa ko. Nasa lupa namin nakatanim ang mga saging, kaya amin yan. Wala kang karapatan sa mga yan. Maawa ka naman. Ako naghirap sa pagtatanim ng mga yan. Kailangan ko ang perang pagbebentahan ng mga saging ko. Hindi ka ba talaga marunong makaintindi, ha? Dahil sa saging na yan, hahayaan mong masira ang pagiging magbayaw natin? Hindi naman sa ganun. Ang ipinaglalaban ko lang naman dito ay yung karapatan ko. Nasa mas si Melda? Siyang gusto ko makausap. Wala dito ang asawa ko. Mamaya pa ang balik niya. Ang mabuti pa, umalis ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Hindi naman ako nagpunta rito para maghanap ng away. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo ang naging usapan namin ng kapatid ko. Wala nga sabi akong pakialam sa naging usapan niyo noon ni Melda. Ngayon na nandito na ako. Tama lang na ako na masusunod sa lupa ng asawa ko. At hindi ikaw. Walang nagawa ang Itay kundi tapunan na lang ng tingin ng mga saging niya. Bago naglakad palayo. Nagtataka naman ako kung bakit ang aga niyang umuwi sa amin. Inaasahan ko pa naman na tatanghaliin ang Itay. Naramdaman ko agad na may problema dahil sa itsura nito. Sinabi naman ng Itay ang nangyari. Ha? Hindi niya pwedeng gawin yun sa inyo. Anong sabi ng Tia Melda? Wala siya doon kanina kaya hindi ko siya nakausap. Palagay ko hindi alam ng tiyang ang ginawa ng asawa niya. Siguro nga hayaan na lang natin. Baka mamaya mag-away pa sila ng mag-asawa. Saging lang naman ang mga yun. Anong saging lang yun? Tay, pinagpaguran niyo din ang pagtatanim sa mga yun. Dapat lang na kayo ang makinabang sa mga yun. Ang ikinakatwiran kasi ni Bayaw, kanila yung lupang yun. Lupa po ni Tia Melda, hindi sa kanya. Naipundar yun ng tiyang nung panahon na nawawala siya. Palampasin na lang natin ang nangyari. Baka kaya nawawala sa tamang katwiran si Bayaw dahil sa nangyari sa kanya. Tumahimik na lang ako. Kahit marami pa sana akong gustong sabihin. Kitang-kita naman sa anyo ni Itay ang labis na pagkadismaya. Nung gabi naging bisita namin ng tiyahin ko. Humingi siya ng paumanhin sa inasal ng asawa. At ibinigay kay Itay ang perang pinagbentahan ng mga saging. Baka malaman to ng asawa mo, Melda. Ayoko mag-away ko dahil sa akin. Kaya nga hindi ko na sinabi na dito ang punta ko. Salamat ha. Akala ko talaga hindi ko na mapapakinabangan ng mga tanim ko. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Pinaghirapan mong itanim ang mga yan ng halos 1 taon. Tama lang na ikaw ang makinabang. Huwag ka mag-alala. Hindi na ulit ako magtatanim sa lupa nyo para wala na lang gulo. Pasensya ka na rin kuya ha. Hindi kita may pagtanggol kay Carding.
tungkol sa lupa. Nagdesisyon na rin siya na hindi ka na maaaring magtanim pa sa lupa namin. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman. Hindi na rin nagtagal si Tia Melda sa bahay namin. Umuwi na rin siya at baka nga daw hinahanap na siya ng asawa. Pagdating sa kanila, nakaabang na sa may pinto si Tio Carding. Madilim ang anyo nito at bakas ang pagkainip sa mukha. Bakit ang tagal mo? Pasensya ka na kung nainip ka. Baka gutom ka na. Maghahain lang ako sandali. Teka lang. Kinakausap pa kita. Huwag kang bastos na basta ka na lang tatalikod. Bitiwan mong braso ko, Carding. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak mo. Nasasaktan naman ako. Galing ka siguro sa kapatid mo, no? Wala naman masama kung puntahan ko ang kapatid ko. Anong sinabi mo sa kapatid mo, ha? Ibinigay mo ba sa kanya ang pinagbenta ng mga saging niya? May karapatan naman siya doon. Siya naman ang nagtanim noon. Bakit kailangan mo angkinin? Wala siyang karapatan sa mga yon. Dahil sa lupa natin nakatanim. Kahit na. Pinahintulutan ko siya na magtanim sa lupang pag-aari ko. Kaya pwede ba? Tigilan na natin ang pagtatalong ito. Itong pakatandaan mo. Oras na makita ko pa ang kapatid mo sa lupa natin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi ako papayag na may ibang taong nakikinabang sa lupang pag-aari natin. Labis namang naninibago si Tia Melda sa kanyang asawa. Malimit kasing mainit ang ulo nito. Maging ang mga apo nila na nagpupunta sa bahay ay napapagalitan nito tuwing nag-iingay. Kaya naman pinagbawalan na lang na manugang niya na pumunta sa kanila. Huwag ka namang maging masungit sa mga apo natin. Sige ka, baka hindi na sila magpunta dito. Mabuti nga yun eh. May sarili na naman silang bahay eh. Kung bakit lagi naman silang nandito. Nung mawala ka kasi, lagi akong malungkot. Kaya naman kinausap ko ang manugang ko na kung maaari dalasan naman na papuntahin dito ang mga apo ko. Ngayon na nandito na ako. Pwedeng wag na silang pumunta rito. Bakit ka ba ganyan? Mga apo natin sila. Akala ko pa naman tuluyan ka nang nagbago. Hindi pa pala. Melda, nawala lang ako. Hindi ibig sabihin na pati ang dati kong ugali, nawala na rin. Naging abala naman kami ng itay sa pag-aalaga ng nabili naming baboy. Hindi na rin muli nagtanim ang itay sa lupa ni Tia Melda, kahit gusto pa sana niya. Natuloy na rin ang pagbili namin ng tricycle. Ang kapitbahay namin na binata ang nagmamaneho nito at nagbibigay na lang sa amin ng boundary. Ano kayang ginagawa ng Chang? Matagal-tagal na rin nung huli natin siyang nakita. Dumadaan ako sa bahay nila pero lagi namang sarado. Minsan pa nga tumatawag ako eh. Baka ako nasa loob lang ng bahay. Pero walang sumasagot. Nawalan kasi ako ng gana na pumunta sa kanila dahil sa ginawa ni Tio Carding. Wala na naman yun sa akin. Ibinigay naman ng tiyang mo yung napagbentahan ng saging eh. Ano kaya ang tunay na ugali ni Chong bago siya mawala? Kahit kasi noon, hindi naman nagkukwento ang tiyang mo sa asawa niya. Kaya sa totoo lang iha, hindi ko alam ang ugali ng bayaw kong yun. Sige tay, dadalawin ko lang si Chang ngayon. Wala pa naman po akong gagawin eh. Mabuti pa nga. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala din. Para sa akin, estranghero pa rin ang asawa nito. Dahil sa matagal na nawala, hindi rin maalis sa isip ko ang ginawa niya kay Itay. Naisip kong magtanong-tanong din sa lugar sa mga nakakakilala rito bago ito mawala noon. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayan na nasa tapat na ako ng bakuran ni Tia Melda. Pumasok na lang ako at dumiretso sa may pinto. Bala ko na sanang kumatok nang bigla yung bumukas at iniluwa si Tio Carding. Ikaw pala, Danica. Si Melda ba ang sadya mo? Wala kasi siya dito ngayon eh. May pinuntahan siyang kaibigan. Ganun po ba? Mga anong oras po kaya siya uuwi? Hindi ko alam eh. Wala siyang sinabi. Sige po. Babalik na lang po kasi ibang araw. Pakisabi na lang po na galing po ako dito. Oo, sige. Sasabihin ko na lang sa kanya pag uwi niya mamaya. O di naman kaya, papupuntahin ko lang siya sa inyo.
Tumangulang ako sa sinabi niya at saka ako tumalikod. Hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko na ang pagsara ng pinto. Nagkibit balikat na lang ako at umuwi na sa amin. Pagdating sa bahay nagtaka naman ang Itay kung bakit ang bilis kong bumalik. Sinabi ko naman sa kanya ang mga sinabi ni Tio Carding. Ewan ko ba tay, ibang kutob ko. Pakiramdam ko, nagsisinungaling ang Chong. Bakit naman niya gagawin yun? Anong mapapala niya kung sakali? Ewan ko po. Yun lang naman eh. Pakiramdam ko lang. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Baka abutan mo ng Tia Melda mo roon. Ganun na nga lang po ang gagawin ko. Nag-aalala din kasi ako kay Chang eh. Huling nakita natin siya nung galing pa siya dito. Oo nga eh. Tsaka namimiss ko na rin ang makipagkwentuhan sa kanya. Ilang beses pa ako nagpabalik-balik. Pero hindi ko talaga masumpungan ng tiyahin ko. Laging saradong-sarado ang bahay nila. Na ipinagtataka ko naman. Pinuntahan din siya ng Itay sa lupang sinasaka nila pero wala din doon. Sa taas ng mga damo, tila wala nang nag-aasikaso doon. Pauwi na ako na maisipan kung puntahan ang bahay ni na Kuya Raul. Asawa lang niya ang naabutan ko roon. Sabi nito matagal na rin daw silang hindi pumupunta sa biyenan nito. Mula ng pagbawalan ng mga anak niya na magpunta roon. Tila nagdamdam ito sa mga sinabi ni Tio Carding. Isa sa ikinabahala ko ay ang malaman na ibinibenta na ni Tia Imelda ang lupang sakahan. Yun daw kasi ang gusto mangyari ni Tio Carding. Sigurado ba sa sinasabi mo? Yun pong sabi ni Ate Maricar. Pero bakit kaya? Sa pagkakaalam ko kasi, walang balak si Melda na ibenta yun. Dahil para daw yun sa dalawa niyang anak. Hindi po kaya si Tio Carding lang ang may gustong ibenta ang lupa? Posible din. Ang mabuti pa, puntahan ko si Melda. Baka nandun na siya sa bahay nila. Samahan ko na po kayo, Tay. Wag na, sandali lang naman ako eh. Ihanda mo lang yung pagkain ng inahing baboy. Malapit na rin naman ang oras ng pagpapakain sa kanila. Pagkatapos magbilin, kinuha na ni Itay ang sombrerong buli na nakasabit sa likod ng pinto. Tinanaw ko pa ang pag-alis niya hanggang mawala sa paningin ko. Nagmamadali pa ang hakbang ng Itay hanggang sa makarating siya sa bahay ni Tia Melda. Sakto namang nasa labas si Tio Carding. Ngumiti pa sa kanya ang bayaw na para bang walang nangyaring komosyon sa kanila nung mga nakakaraan. Oh, nadalaw ka bayaw? Nandiyan ba si Melda? Naku, wala siya eh. Pumunta ng bayan. Marami na kasi mga kulang dito sa bahay eh. Kailangan na rin niyang mamili. Ano ba sadya mo sa asawa ko? Meron lang sana akong itatanong eh. Tungkol ba saan yung itatanong mo? Baka alam ko. Ako na lamang ang sasagot. Gusto ko lang kasing kumpirmahin sa kanya kung totoo bang ibinibenta na niya ang lupa niya. Ayun ba? Totoo yun bayaw. Ibinibenta na namin. Meron na nga titingin eh. Hindi na rin kasi maasikaso, kaya mabuti nang maibenta. Paano hindi maasikaso? Eh nung ang wala ka, marami siyang oras para intindihin to. Eh di lalo na ngayon na bumalik ka na. Ang totoo kasi niyan, wala akong hilig sa lupa eh. Nagtataka nga ako dyan kay Melda kung bakit bumili pa ng lupa. Sana ka ako, itinago na lamang niya sa bangko ang perang ibili niya ng lupa na yan. Gusto lang kasi ng kapatid ko, meron siyang maipundar para sa mga anak niyo. Eh pamilyado na rin naman sila eh. Bahala na sila magpundar ng sarili nilang lupa. Eh paano yan? Saan kayo kukuha ng pang-araw-araw niyong gastusin kung mawawala na ang lupa niyo? Eh di sa pera mapagbebentahan. Sobra-sobra naman yun sa amin. Hindi kaagad mauubos yun. Hindi naman sa pakikialam bayaw. Kaya lang sa tingin ko, maling desisyon ang gagawin yung pagbebenta ng lupa. Tama ka bayaw. Pakialamero ka masyado. Ano bang pakialam mo sa lupa namin ha? Lupa lang yan ang kapatid ko. Nabili niya yan nung wala ka. Baka naman nakakalimutan mo. Asawa ko si Melda. Kaya may karapatan din ako sa pag-aari niya. Wala naman ako masamang intensyon eh. Nagmamalasakit lang naman ako sa naipundar ng kapatid ko. Nagmamalasakit? O gusto mo lang makisawsaw para makinabang ka rin? Hindi ako ganong klaseng tao. At isa pa, may sarili naman akong pera. Eh yun naman pala eh. Di huwag ka na mangialam sa desisyon namin mag-asawa.
Kaya mabuti pa, umalis ka na. Nagtagisan pa ng titigan ng dalawa bago tumalikod ang itay at naglakad palayo. Nung malaman ko ang nangyari, kahit ako nang gigil sa inasal ng tiyuhin ko, lalo ding bumigat ang loob ko sa kanya. Nang sumunod na araw, ako naman ang nagpunta kina Tia Melda. Natuwa naman ako nang makita ko siyang nasa labas ng bahay. Agad akong lumapit. Isa sa mga napansin ko ay ang pasa niya sa kanang pisngi. Mabuti naman po at naabutan ko kayo ngayon. Lagi po kasi kayong wala kapag pumupunta ako dito eh. Chang, ano pong nangyari sa pisngi niyo? Ito ba? Nadulas kasi ako nung isang araw. Tumama sa hamba ng pinto. Halika muna dito sa loob ng bahay. Tagal na rin nating hindi nagkikita eh. Wala po ba ang Chong? Wala siya. Kanina pa siya umalis. Chang, meron sana ako itatanong. Huwag niyo sanang mamasamain kagaya ng pagtatanong ng itay sa asawa niyo. Ano ba yung itatanong mo? Totoo po ba na ibebenta niyo ng lupa niyo? Nakarating na pala sa inyo ang bagay na yon. Oo, totoo. May kausap na nga tao si Carding. Pero bakit po? Akala ko po ba na mahalaga sa inyong lupang yun? Kasi, yun ang gusto ng tiyong mo. At isa pa, hindi ko naman maaasikaso pa na mag-isa. Hindi na rin naman ako tutulungan ng itay mo. Umiiwasan po kasi ang itay na masamain ni Chong ang ginagawa niya. Naiintindihan ko naman ang kuya. Iba din kasi ang ugali ng asawa ko eh. Pakisabi sa kanya, pasensya na kamo kung nagkainitan na naman sila ni Carding. Opo, sasabihin ko po kay itay. Chang, bakit po parang ang laki ng nabawa sa timbang niyo? Nagkasakit na naman ba kayo? Kasi, nagkasakit nga ako. Alam mo naman, kapag may lagnat ako hindi ako makakain. Ingatan niyo po ang sarili niyo Kung may kailangan po kayo, huwag kayo mag-aatubiling magpasabi sa bahay. Hindi naman po ako maalis doon. Sige, pero tingin ko naman hindi na kailangan. Nandiyan naman ang tiyo Carding mo. Aalagaan naman ako noon. Habang nagsasalita si Tia Melda, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Pakiramdam ko meron siyang tinatago sa akin. Hindi ko agad siya iniwan. Marami pa kami na pagkwentuhan. Napansin ko na may mga gamit na nawawala sa sala. Lalo na ang mga babasaging display. Nang itanong ko yun, itinago lang daw nito. Pauwi na ako noon na maisipan ko dumaan muna sa tindahan na malapit sa bahay ng tiyahin ko. Malapit si Nanay Berta sa tiyahin ko. Kaya naman naisipan ko makipagkwentuhan muna. Nagtataka nga ako noon kung bakit wala ang matandang babae nung naghanda ang tiyang dahil sa pagbabalik ng asawa nito. Mabuti na padaan ka, iha. Dinalaw mo ba ang tiyahin mo? Opo, mabuti nga naabutan ko po siya. Ang nakaraan po kasi lagi siyang wala. Hindi naman umaalis ang tiyahin mo sa bahay nila mula nung bumalik ang asawa. Talaga po? Bakit po sabi ni Tio Carding laging wala dyan ang tiyang? Sinungaling naman ang taong yun Kung bakit kasi bumalik pa yon? Mukha pong hindi niyo kasundo ang asawa ni Tia Melda. Hindi talaga. Tsaka, hindi ako naniniwala na nagbago na siya gaya ng sinasabi ni Melda. Pwede po ba kayong magkwento tungkol kay Tio Carding? Ang totoo po wala din kaming alam sa pagkatao niya. Maitim ang budi ng taong yon. Kaya siguro hindi nagpapakita sa inyo ang tiyahin mo. Nagtatago na naman ito sa loob ng bahay. Baka bugbog sarado na naman ito sa asawa. Ano po? Sinasaktan ni Tio Carding ang tiyang? Noon pa naman. Sadyang martir lang talaga ang tiyahin mo. Napakasama naman niya para gawin yun kay Tia Melda. Napakabait nga nito Sumobra kasi ang bait ng tiyahin mo. Kaya hayon, inaabuso naman ng lalaking yon. Alam po ba to ni na Kuya Raul at Ate Linda? Oo naman. Kahit sila, nakaranas ng kalupitan sa ama nila. Sa tingin niyo po ba hanggang ngayon nananakit pa rin ang tiyong?
Wala akong ebidensya. Pero tingin ko sinasaktan pa rin ng lalaking yun ng tiyahin mo. Kasi ang tagal na niyang hindi lumalabas ng bahay eh. Mula nang malaman ko ang bagay na yun, hindi na ako mapakali. Hindi ko rin mapagdesisyonan kung ipagtatapat ko ba kay Itay ang nalalaman ko. Kilala ko kasi ang Itay. Baka kung anong magawa nito kay Tio Carding. Oras na malaman nito ang ginagawa sa kapatid. At isa pa, wala naman akong katibayan na sinasaktan niya ang Tia Melda. Bakit ba nito mga huling araw napapansin ko na parang malalim ang iniisip mo. Wala naman po, Tay. Naalala ko lang ang isla. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na nangyari sa lugar na pinanggalingan natin. Pasensya na, Tay. Hindi ko lang maiwasan na maalala. Siya nga pala, kailan mo balak puntahan ulit ang Tia Melda mo? Baka bukas po. Kayo po ba? Hindi niyo po ba siya pupuntahan? Gusto ko sana, kaso baka maabutan ko na naman doon ang Tio Carding mo. Baka magpang-abot na naman kami. Nag-aalala nga po kay Chang Baka mamaya kung ano nang ginagawa sa kanya ng asawa niya. Bakit ka naman nakakapag-isip ng ganyan? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Kasi po, Tay, siguro po mas mabuti nang malaman niyo na rin kaysa ibang tao pang magsabi sa inyo. Ano ba yon? Tungkol ba to sa tiyahin mo? Opo, may nakapagsabi po sa akin na may pagkabayolente pala si Tio Carding. Kahit nung hindi pa to nawawala. Sinasaktan na niya si Tia Melda noon pa. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kasi po wala naman po akong katibayan na sinasaktan ulit niya ang Chang. Baka nagbago na rin siya. Huwag lang talagang makikita ng dalawang mata ko na may mga pasa at sugat ang kapatid ko. Dahil kung hindi, humanda siya sa akin. Huwag po sana kayo magpadala sa emosyon niyo. Baka imbes na matulungan natin ang Chang, baka mapahamak pa kayo. Hindi ako maaaring manahimik na lang sa isang tabi. Kailangan malaman natin kung ano ang tunay na kalagayan ng kapatid ko. Kinabukasan maagang umalis ang Itay. Kahit hindi niya sabihin, alam ko kung saan siya pupunta. Kaya naman nagmamadali rin akong sumunod. Malayo pa lang natanaw na namin si Tio Carding na sumakay ng motor. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi sila magpapang-abot ng Itay. Pagdating sa bahay ni Tia Melda, tuloy-tuloy lang na pumasok ang Itay. Buti hindi nakalakang pinto. Nagulat pa ang Tia Melda nang magkasabay kaming pumasok. Huli na rin para maitago ng Chang ang mga pasa niya sa mukha at braso. Totoo ang sinasaktan ka ng asawa mo. Bakit ba bigla na lang kayong pumapasok dito? Sagutin mong tanong ko, Melda. Kagagawan ba ng asawa mo mga pasang yan? Hindi. Hindi niya ako sinasaktan. Huwag mo nang pagtakpan ang hayop mong asawa. Nakikiusap ako, kuya. Alang-alang sa akin. Huwag ka nang mangialam sa aming mag-asawa. Wala lang to. Sinasaktan ka na nga Wala lang sa'yo? Ano ka ba, Melda? Kung ayaw mo magalit ako sa'yo at itakwil kitang kapatid, sundin mo na lang ang pakiusap ko. Ganun mo ba kamahal ang asawa mo? O natatakot ka lang sa kanya? Pareho, kuya. Ayoko din may masamang mangyari sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ikaw na ang umiwas. Napapailing na lang ang Itay habang matiim ang anyo. Ilang sandaling katahimikan muna ang nagdaan. Bago walang imik na umalis ang Itay. Nagpaiwan naman ako. Kinuha ko ang first aid sa may eskaparate. At tahimik lang na ginamot ang mga sugat at pasa ng tiyan. Napapadaing pa ito tuwing nadidiinan ng sugat. Salamat, Danica, ha? Pasensya ka na sa abala. Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Alam ko, mahirap intindihin ang pagkatiis na ginagawa ko. Pero mauunawaan mo rin ako balang araw. Kapag kailangan niyo po ng tulong namin ng Itay, huwag po kayong mag-aatubiling lumapit sa amin. Oo, pero sa tingin ko naman hindi ko na kailangan pang humingi ng tulong. Ginusto ko rin naman na bumalik siya sa piling ko, kaya dapat lang na magtiis ako. Ayoko pa sanang umalis. Kaya lang pinapauwi na ako ng Chang.
Baka daw kasi maabutan pa ako doon ng asawa niya. Dahil ayoko namang mapagbalingan na naman ng tiyahin ko. Napilitan na rin akong umalis. Pagdating sa bahay wala ang Itay. Bigla akong kinabahan. Kaya lumabas muli ako ng bahay. May nakapagsabi sa akin na galit daw na sinugod ng Itay si Tio Carding sa inuman. Dali-dali kong pinuntahan ng sinasabing lugar kung nasan sila. Pagdating nga doon, bugbog sarado ang tsuhin ko. Pasuray-suray na rin ang lakad nito. At hindi man lang makasuntok kay Itay. Lumaban ka! Tayo magtuos! Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid ko! Wala siyang laban sa isang katulad mo! Alam mo kung sino ka para hamunin ako Hoy! Isa ka lamang dayo dito Yabang mo Kahit dayo lang ako dito, marunong ako makisama! Tumayo ka dyan! Humanda ka sa akin! Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin! Ikaw ang magsisi sa ginawa mong pananakit sa kapatid ko! Umawat na ang ilan sa mga naroon na hindi mga lasing. Nilayunan ng mga to si Tio Carding. Tsaka naman ako lumapit kay Itay para pauwiin na rin siya. Hindi pa rin tumitinag ang Itay kahit anong pakiusap ko. Matalim pa rin niyang tinitigan ng tiyong na hinihila na ng 3 katao palayo sa lugar na yun. Umuwi na rin tayo, Tay. Umalis naman na si Tio Carding Akala niya yata uuruan ko siya. Narinig ko pa kung paano niya ipagmalaking ginagawa niya sa kapatid ko. Kaya lalong nagpanting ang tenga ko. Isang malaking pagkakamali ang bumalik pa dito ang Chong. Ipinagdasal pa naman natin ang pagbabalik niya sa piling ni Tia Melda. Oo nga. Hindi naman kasi natin alam na halangang kaluluwa ng taong yun. Baka balikan niyo po kayo, Tay. Nakahanda ako sa anumang balak niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Nagwawala pa rin si Chong Carding. Kahit naihatid na siya ng mga kaibigan nito sa bahay. Nahihintakutan naman ng Tia Melda sa isang sulok. Lahat kasi na mahagip ng kamay ng asawa niya. Inihahagis na lang kung saan. Sumisigaw din ito sa matinding galit. Kasalanan mo lahat ito Pinahiya ako ng kuya mo sa harap ng mga kainuman ko. Siguro nagsumbong ka Hindi ako nagsumbong, maniwala ka. Mayroon nagsabi sa kanya. Sinungaling! Huwag mo nang ipagtanggol ang kapatid mo. Dahil mananagot din niya sa akin. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Maawa ako sa kanya. Huwag mo siyang idamay. Ako na lang masaktan mo. Talagang masasaktan ka sa akin. Dahil sa'yo, nabugbog ako ng kapatid mo. Napatili na lang ang Tia Melda nang hilahin siya ng asawa sa braso. At mag-asawang sampalang ipinadapo sa kanya. Hindi pa nasihan si Tio Carding. Sinikmuraan pa siya nito. Nang mapaluhod ang tiyak, paulit-ulit pa siyang tinadyakan sa likod ng ulo ng asawa. Hindi na siya gumagalaw. Pero patuloy pa rin ito sa pananakit sa kanya. Kinabukasan naman, sa daan kung saan puro talahiban ang magkabilang daan, nakaabang naman si Tio Carding kay Itay para gantihan ito. Lingid sa kanya nakabantay ako kay Itay. Mula nang mangyari ang pambubugbog sa kanya. Malakas kasi ang pakiramdam ko na gaganti siya anumang oras. Gamit ang orasyon, nagawa kong lilangin ang kanyang paningin. Nasaan na yun? Bakit bigla siyang nawala? Lintik naman Naisa na ko ron Saan kaya siya nagpunta? Isang pusang itim lang ang nakita ng Chong na nagmamadaling tumakbo palayo. Mainit naman ang ulo na umuwi na lamang siya. Kahit masama pa rin ang pakiramdam, pinaghanda pa rin siya ni Tia Melda ng pagkain. Bakit ba ang kupad mo, ha? Pasensya ka na. Ito na ang pagkain mo. Buwisit talaga ang kapatid mo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakaganti sa kanya. Hayaan mo na lang kasi siya. Para ka na rin namang nakaganti sa kanya dahil sa pananakit mo sa akin. Huwag mo nga akong diktahan sa dapat kong gawin. Kundi ikaw tatamaan sa akin. Tumahimik na lang ang Tia Melda
at hindi na kumibo hanggang matapos sa pagkain ng asawa. Muling lumabas ang Chong para yakagin ng inuman ng mga kaibigan. Napaupo na lang si Tia Melda. At saka muling inalala ang dahilan ng biglang pagkawala ng asawa. Parang gusto na niyang pagsisihan kung bakit pa niya hiniling na bumalik pa to sa kanila. Muli tuloy naging impyerno ang buhay niya. Hindi naman totoong na aksidente ito. Sumama lamang ang asawa sa ibang babae. Dahil nahihirapan sa sitwasyon na patago-tago sila ng babaeng sinamahan nito na meron ding pamilya, naisip nitong bumalik sa kanya. Ang masaklap, buong puso pa rin niyang tinanggap. Napakatama ko talaga. Pati tuloy kapatid ko mapapahamak ng dahil sa akin. May plano pa rin namang gumanti si Tio Carding sa tatay ko. Naghahanap lang siya ng tiyempo. Katulad ng araw na yon. Ginabi na ng uwi ang itay. Wala din siyang kamalay-malay na may nakasunod sa kanya. Hinihintay lang na makarating siya sa hindi mabahay na lugar. Akmang aatakihin na nila ang itay. Nang biglang nagsilabasan ng napakaraming paniki. Napalingon naman ang itay nang marinig ang mga sigawan ng tatlo. Doon niya lang napagtanto na sinusundan siya ng kanyang bayaw. Talaga palang balak akong gantihan ni Carding dahil sa ginawa ko sa kanya. Di po ba sinabi naman niya yun sa inyo? Ang akala ko, dala lamang ng kalasingan, kanya nasabing pagbabanta. Kung nagawa nga niyang sakta ng Tia Melda na asawa niya, kayo pa kaya? Mag-iingat na lang ako sa susunod para hindi niya ako maunahan. Huwag na rin po kayo magpapagabi. Mahirap na. Hindi natin alam baka si Tio Carding na pala at mga kasama niya nagtatago sa dilim. Natigil naman ang pag-uusap namin nang may taong malakas na kumakatok sa pinto. Kulang na nga lang ay masira yun. Lumapit naman ako para pagbuksan ng taong nasa likod nun. Ang namumutlang apo ni Nanay Berta ang nabungaran ko. Sa paputol-putol na salita, sinabi nitong nasa kanila si Tia Melda. Malubhadi umano ang lagay nito. Agad na kami nagmadali sa pagpunta ng itay. Sa bahay nga ni Nanay Berta nakahiga ang tiyan. Puno ng sugat ang buo nitong mukha. May umaagos pang dugo sa ulo nito. Dahil makailang beses di umanong sinipa siya sa ulo. Muntik na rin daw sunugin ng tiyong ang bahay ng asawa. Nadala naman namin siya agad sa ospital. Mabuti na lamang na agapan ang nangyari kay Chang. Minabuti namin ng itay na sa bahay na lang iuwi ang Chang para magpagaling. Huwag lang talaga magkrus ang landas namin ng asawa mo. Ako mismo ang papatay sa kanya. Maghunos diri ka, kuya. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. May kasalanan ka rin eh. Pinamihasa mo yung asawa mo na bugbugin ka. Kung alam ko lang na asal demonyo pala ang asawa mo, hindi ko na ipinagdasal na bumalik pa sa inyo. Alam ko naman na tanga ako pagdating sa pag-ibig. Pero natauhan na ako. Hindi ko na siya ulit tatanggapin sa buhay ko. Mabuti naman natauhan ka na. Akala ko hihintay mo pang sulugin ka ng hayop na yun eh. Dahil natatakot pa rin, hindi na muna umuwi sa bahay niya ang Tia Melda. Kahit magaling na ito. Minsan naabutan ko na galing sa amin si Ate Maricar. Pauwi na to kaya hindi na rin kami nakapag-usap ng maayos. Napansin ko namang tila balisa ang Chang. May problema po ba, Chang? Sabi kasi ni Maricar, ilang araw na daw hindi umuwi si Raul. Akala naman daw niya nasa trabaho na. Kaya lang niya nalaman na wala na sa trabaho dahil pinuntahan na siya ng katrabaho at kaibigan. Ilang araw na raw itong hindi nagpapakita eh. Saan naman po kaya pupunta ang Kuya Raul? Hindi ko nga alam. Hindi naman namin gawain ng anak ko yun na basta nalang aalis. Lalo't iwan ang pamilya niya. Kailangan na po siguro natin i-report ang pagkawala niya. Dinawa na daw yan ni Maricar kasama ang katrabaho ng anak ko. Ang labis na bumabagabag sa akin. Ang sinabi ng manugang ko, na galit daw na sinugod ni Raul ang ama at pinagbantaan nito. Iniisip niyo po ba na baka may kinalaman ng Chong sa pagkawala ni Kuya Raul? Hindi naman siguro.
Baka meron lang pinuntahan ng anak ko. 10 araw nang nawawala ang Kuya Raul. Kung saan-saan na namin siya hinanap. Pero walang nakakaalam kung nasan ito. Hindi na nakakatulog si Tia Melda dahil sa labis na pag-aalala. Baka naman po magkasakit na kayo niyan. Kailangan niyo rin po magpahinga. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nakikita ang pinsan mo. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa kapag may masamang nangyari sa anak ko. Huwag po kayo mag-isip ng hindi maganda. Babalik po sa atin ang Kuya Raul ng ligtas. Kahit ako nagdududa na rin kung matatagpuan pang buhay si Kuya Raul. Kagabi kasi inilabas ko ang baraha ko. Gusto ko kasing malaman ang kinaroroonan nito. Pero puro kamatayan lang ang ipinapahiwatig ng baraha ko. Malakas ang pakiramdam ko. Ang ama nito mismo ang sanhi ng pagkawala niya. Isang hapon dumating si Nanay Berta sa bahay. Una kinamusta nito ang kalagayan ng tiyang. Bago na uwi kay Tio Carding ang usapan. Ilang beses na siyang nakikita ng apo ko na pumupuslit sa bahay niyo. Talaga bang hindi ka nauuwi roon? May balak pa naman po kaya lang. Baka matagalan pa. Isa po kasi sa dahilan kung bakit hindi ako makauwi. Dahil nga po dyan, baka balikan niya ako sa bahay. Kasi baka ako napapabayaan ng bahay na yon. Kaya siguro may masangsang na naaamoy sa loob ng bakuran niyo. Ano po ang ibig mong sabihin, Nanay Berta? Kasi sabi ng mga dumadaan, may naaamoy sila na parang nabubulok na daga. Lalo na kapag ganitong hapon na at mahangin. Sobrang baho daw talaga. Bukas na bukas din po eh. Magpapasama ako kay Kuya para tingnan kung ano yung mabahong amoy na yon. Baka nga po may nakalimutan akong ulam. Baka yun ang naaamoy ng tao na nabubulok. Pasensya na po kayo ha. Kinabukasan nga pinuntahan namin ang bahay ni Tia Melda. Sa bakuran pa lang, umaalingasaw na masangsang na amoy. Halos bumaliktad ng mga sikmura namin. Nagtakip na lang kami ng ilong pero tumatagos pa rin ang amoy. Sa likod ng bahay nang gagaling ang amoy. Habang tumatagal naman, patindi ng patindi ang kabang nararamdaman ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malapot. Nang marating namin ang likod ng bahay, napatingin kami sa lupa na tila hinukay. Medyo nakaumbok din yun. May mga uod pang lumalabas sa lupa. Nagkatinginan pa kaming tatlo. Nagpatawag naman ng itay ng pwede niyang makatulong sa paghukay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang kamay. Kilalang kilala ng tiyang ang relong nakasuot sa kamay ng bangkay. Dahil siya mismo ang bumili nun kay Kuya Raul. Hindi. Raul, ang anak ko. Hindi po kayo pwedeng lumapit, Chang! Bakit andyan ang anak ko? Sino may gawa nito sa'yo? Chang! Chang! Tay! Ang Tia Melda na himatay! Agad naming inuwi si Tia Melda. Tumawag na rin ang mga kapitbahay namin ng mga pulis para maimbestigahan ang nangyari. Nang magising naman ang tiyahin ko, wala itong tigil sa pag-iyak. Sino ang pwedeng gumawa nun sa anak ko? Kapakabait niyang tao. Wala siyang kaaway. Iisang tao lamang po ang naiisip ko na gagawa nito. Ang Tio Carding. Magagawa ba niya yun sa sarili ng anak? Siya lang po ang nagbanta kay Kuya Raul. Meron din nakakakita sa kanya na nagpupunta sa bahay niyo. Kung siya ang pumatay sa anak namin, wala siyang kasisama. Hindi ko siya mapapatawad. Pinaghahanap na po siya ng mga otoridad. Sana nga po mahuli na siya. Hindi sapat sa kanya ang makulong lang. Dapat sa kanya, mamatay! Dahil naaagnas na ang bangkay ng pinsan ko, kinailangan na rin siyang ilibing agad. Punong-puno ng pagdadalamhati ang tiya at si Ate Linda sa pagkamatay ni Kuya Raul. Nakaalalay naman ako kay Ate Maricar ng araw na ihatid na sa huling sandali ang asawa.
dahil wala rin tigil ito sa pag-iyak. Tila ba mauupos na kandila. Awang-awa pa ako sa mga anak nila ni Kuya Raul, na pawang mga bata pa. Mula ng araw na yon lagi nang tulala si Tia Melda. Kahit kinakausap pa namin siya, basta na lang siyang nakatitig sa amin. Chang, magsalita naman po kayo. Kahit ano, handa po akong makinig. Wala akong kwentang ina. Hindi ko nagawang protektahan ang anak ko laban sa tatay nila. Kasalanan ko lahat. Huwag niyo pong sabihin yan. Wala kayong kasalanan sa nangyari kay Kuya Raul. Gusto kong maranasan din ng hayop na yon ang ginawa niya sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabibigyan din po ng hustisya ang pagkamatay ng pinsan ko. Makukulong din po si Tio Carding. Hindi sapat yun. Kailangan siyang magbayad ng mas mahal. Yun po ba ang gusto niyo, Chang? Oo. Pero alam kong imposible ang gusto kong mangyari. Muling humagulgol ang Tia Melda. Niyakap ko na lang siya at saka hinagod-hagod ang likod. Hindi na nito nakita ang imbing ngiti na sumilay sa labi ko. Kinausap ko ang itay tungkol sa nangyayari kay Tia Melda. At sa kagustuhan nitong mangyari. Nasabi lang niya yun dahil sa labis na pagdadalamhati. Paano po kung yun lang ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng Kuya Raul? Anak, alam ko kung ano naglalaro sa isip mo. Huwag mo nang ituloy yan. Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Nangako ka sa akin Pwede na... ko naman pong baliin ang pangako kung yun sa inyo. Hindi po ba kayo naaawa kay Chang sa dami ng mga pinagdaanan niya? Kung alam mo lang na parang dinudurog ang dibdib ko sa sakit. Dahil sa nakikita kong pagdurusan niya. Ganun naman po pala eh. Hayaan niyo na lang po ako. Pero anak, hindi kita maaaring payagan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Huwag mong kalilimutan. Hindi biyaya sa Diyos ang kaalaman sa pangungulam. Kaya nga tayo umalis sa isla eh. Dahil gusto kitang ilayo sa kapahamakan. Tapos ngayong gagawin mo na naman? Sa pagkakataon pong ito, gagawin ko para sa kabutihan. Paanong sa kabutihan? Masama ang gumanti. Patawarin mo ako, anak. Pero kahit mabuti pa ang dahilan mo, hindi kita papayagan sa gusto mong mangyari. Kahit tumutol pa ang itay, buo na ang plano ko sa isip ko. Igaganti ko ang pinsan ko, ang kaapihan ni Tia Melda, at ginawa niya sa aking ama. Lahat ng yun ay ibabalik ko kay Tio Carding. Matulin na lumipas ang mga buwan. Hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya Raul. Hindi rin nakulong si Tio Carding dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ang Tia Melda naman lalong lumala ang kalagayan nito. Nagkasakit ito at tuluyan ng iginupo ng karamdaman. Chang, bumalik na po sa dati niyong bahay si Tio Carding. Ano ka mo? Bumalik siya sa bahay namin? Paano niyang maaatim tumira sa bahay na kung saan niya pinatay ang anak namin? Huwag po kayong mag-alala. Ako ang gaganti sa nangyari kay Kuya Raul at sa ginawa niya sa inyo. Ako ang magbibigay ng hustisya para sa inyo. Paano mo gagawin yun? Sa pamamagitan po ng barang. Mas matinding paghihirap ang ipaparanas ko sa kanya. Pero paano kang natuto ng barang? Namana ko po ito sa aking namayapang ina. Bata pa lang po ako, tinuturuan na niya ako. Naniniwala po kasi ang inay noon na balang araw, magagamit ko ang kaalaman na to. Pinuubaya ko na sa iyong lahat, iha. Iganti mo ako sa demonyo kong asawa. Bigyan mo ng hustisyang pagkamatay ng Kuya Raul mo. Gagawin ko po yan. Basta magpagaling at magpalakas lang kayo. Naisipan kong puntahan si Tio Carding sa bahay nila ng Chang. Nagkataon naman nasa labas ito at nagsisibak ng kahoy. Blanko lang na tingin ang ibinigay ko rito. Habang ito'y ngiting-ngiti sa akin. Kanino ko utang ang pagdalaw mong ito sa akin, pamangkin? Hindi niyo po ako pamangkin. Ano ba sadya mo sa akin?
May gusto lang po akong itanong. Paano niyo naaatim na tumira dito pagkatapos sa mga ginawa niyo? Tungkol ba sa nangyari sa anak kong si Raul? Wala naman kayo nakakuha na ebidensya para ipakulong ako eh. Kahit hindi ka nakulong, alam mo sa sarili mo na ikaw ang pumatay sa kanya. Wala kang alam sa nangyari. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Wala ka nga talagang konsensya. Maitim ang budhing nananalaytay sa'yo. Hindi ka ba talaga titigil ha? Baka gusto Sa mo... tingin mo matatakot mo ko? Hindi mo kilala, Chong. Sa isla kung saan ako nanggaling, kinatatakutan ako ng mga tao. Sino ka ba talaga? Malalaman mo rin kung sino ko sa mga susunod na araw. Bakit? Sino ka ba para katakutan ko? Hindi ko na sinagot si Tio Cardi. Tumalikod na lang ako at naglakad palayo. Gusto ko lang namang matiyak na tama ang desisyon ko. At balang araw hindi ako uusigin ng konsensya ko. Dahil maling tao ang babarangin ko. Ngayon ko lubos na isip na isang malaking pagkakamali. Nahilingin na bumalik pa siya sa piling ng mag-iina. Lingid sa aking kaalaman. Matagal na pala akong pinag-aaralan ni Nanay Berta. Alam niyang merong kakaiba sa aura ko. Bakit ka na naman nagbalik, Carding? Wala na kayong pakialam. Ibigay niyo lang yung anak na binibili ko. Kung inaakala mo na nakaligtas ka na sa batas at wala nang uusig sa'yo, isa kang hangal. Isang malaking pagkakamali na magpakita ka pa rito. Ano ba ang ibig mong sabihin, tanda? Ha? Diretsahin niyo na ako kung anong ibig niyong ipahiwatig. Nakita ko na nagpunta sa bahay niyo mag-asawa si Danica. Hindi pangkaraniwan ng batang yon. Ha? Si Danica baka mo? Ano naman ang magagawa ng lalamya-lamyang dalaga na yon? Hindi ko to sinasabi dahil sa nagmamalasakit ako sa'yo. Kung ako sa'yo, magbabago na ako at hihingi ng kapatawaran bago mahuli ang lahat. Teka lang, tanda. Huwag muna kayong tumalikod. Sinabi ng... Bahala ka na nga. Nananakot ka lang yata eh. Naiiling na lang na naglakad palayo sa may tindahan si Tio Cardi. Sakto naman na dumating na rin ng mga kainuman na may dala pang pulutan. Ilang sandali pa, masaya nang umiinom ng alak si Tio Cardi at ang dalawa nitong kasama. Samantalang ako, sinamantala ko naman na wala ang itay para maisagawa ko ang unang orasyon. Itinali ko ang manipis na sinulid sa paa ng isang insekto. Sa mga garapon na naroon, tinitigan ko ang mga yun at saka ko sila pinakawalan. Umalingaw-ngaw pa sa buong kabahayan ng matinis kong tawa. Yun na kasi ang umpisa ng gagawin kong paghihigante. Kumusta ng pakiramdam mo? Bumuti-buti ang pakiramdam ko kumpara nung nakaraang araw. Mabuti naman. Nakikita ko rin na nagkakalaman na ang pisngi mo. Mahusay mag-alaga si Danica. Hindi niya ako pinababayaan. Mabait talaga at maalaga ang batang yan. Kuya, mayroon sana akong itatanong sa'yo. Huwag mo sanang mamasamayin. Tungkol ba sa dahilan ng pag-alis namin sa isla? Oo. Meron kasing nabanggit si Danica sa akin. Kilala ang pamilya ng asawa ko na lahi ng mangkukulam. Pero wala naman silang sinasaktan ng mga taga roon. Kaya lamang iba si Danica. Kapag galit siya, hindi niya makontrol ang sarili niya. Ibig mong sabihin, may kinulam na siyang tao sa isla? Oo. Mabuti na lamang ay nagapan ng manggagamot. Kaya lang natuklasan na siya ang nasa likod ng nangyari sa taong yon. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon, inalis ko na siya sa isla. Minsan meron ding magandang nidudulot ang ganyang mga kaalaman sa kulam. Hindi pa rin ako sang-ayon sa ganyang gawain. Nagsisisi nga ako ngayon eh. Kung bakit ko hinayaan na manahin ni Danica ang kakayahang yon sa kanyang ina. Kung yun talagang nakatakda, hindi mo yun mapipigilan. Nakakatakot kasi kung balikan siya ng karma. Kahit ako, hindi ko siya magagawang tulungan kung sakali. Nakarating din sa amin ang balita na pinatira na ng tiyuhin ko sa bahay nila ang naging kerida nito na siyang sinamahan ng ilang taon.
Labis naman ang pagingit-ngit ng itay sa ginawa ng bayaw. Hayop talaga siya. Hindi marunong mahiya. Mabuti na lang po hindi natuloy ang bentahan ng lupa. Dahil kung hindi, mas kawawa ngayon si Tia Melda. Oo nga. Mabuti na lamang na itago pa noon ng kapatid ko ang titulo ng lupa. Pinaniwala niya tayo sa isang kasinungalingan. Darating din ang karma niya. Paano kaya niya nagagawang matulog kahit alam niyang doon sa likod ng bahay niya, inilibing ang bangkay ng anak niya? Kahit ako nakakaramdam ng matinding galit sa tiyuhin kong yun. Mga katulad niya talaga ang kinasusuklaman ko. Kaya tama lang ang ginawa ko. Oras na umepekto ang ginawa kong orasyon. Malalaman din ng itay na sinuway ko siya. Nang makarating nga kay Tia Melda ang ginawa ng asawa, hindi nito maiwasan ang mapaiyak na lang. Doon ko napagtanto na mahal pa rin niya si Tio Carding. Huwag na po kayong umiyak, Chang. Kagagaling niyo nga lang sa sakit eh. Wala na ba talagang katapusan ng pagdurusa kong ito? May hangganan po ang lahat. Huwag po kayong mainip. Naging mabuti naman akong tao. Pero bakit parang pakiramdam ko, pinaparusahan ako ng Diyos? Pagsubok lang po ang lahat ng yan. Malalampasan niyo rin pong lahat na nangyayari sa inyo. Pati ba ang pagkawala ng anak kong si Raul? Baka hanggang doon na lang po talaga siya. Lalong bumigat ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Lalo din nag-apoy ang galit sa puso ko para kay Tio Carding. Dahil hindi ko naman madalas makita ang tiyuhin ko. Minsan sa di kalayuan ko lang to natatanaw. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Pero alam ko unti-unti nang tumatalab dito ang ginawa ko. Hindi ko alam na pinuntahan nun ng itay ang bayaw para kausapin. Ano na naman bang ginagawa mo rito, ha? Di ka titing ba wala nang natitirang kahihiyan sa'yo? Pinatinong pa ang babae niya sa bahay niyong mag-asawa? Pinanganak ka ba talagang pakialamero? Nangingialam ako dahil kapatid ko nasasaktan. Pwes wala kang pakialam. Lubayan mo na ako. Hindi na kita bayaw. Alam mo na kinakasama mong babae na nananakit ka? Hindi na ako magugulat kung makarating sa akin na sinasaktan mo rin siya. Manahimik ka na nga lang. Dahil mo pang babaeng putak ng putak eh. Ito ang tandaan mo. May karma rin sa lahat ng ginawa mong kasamaan sa asawa at anak mo. Oo na. Basta umalis ka na lamang. Yun na ang huling sandali na pumunta doon at kinausap ng itay ang bayaw. Muli rin nagkasakit ang Tia Melda. Dahil sa labis na kalungkutan. Tila meron din itong karamdaman na hindi matukoy. Baka po kailangan na natin dalhin sa doktor si Tia Melda. Kahit anong pilit ko, ayaw naman niya magpadala. Wala naman daw siyang sakit. Yun din po ang tingin ko. Pero paano niyo mapapaliwanag ang panghihina niya? Hindi kaya may kumukulam sa Tia Melda mo? Pero sino naman po ang gagawa nun? Ang Tio Carding mo lang ang may galit sa kanya. Lalo't hindi natuloy ang bentahan ng lupa. Ipatawas po natin si Tia Melda. Si Nanay Berta po. Marunong magtawas. Susunduin ko po siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pinuntahan ko na si Nanay Berta sa tindahan niya. Tinawag muna nito ang apo para magbantay sa tindahan. Matagal-tagal na rin huli ako nagtawas. Mas gusto na kasi ng mga tao ang magpatingin sa doktor. Konting sakit, takbo agad sa doktor. Ang Chang naman po ay ayaw magpadala sa doktor. Wala naman daw siyang sakit. Pero sobra naman ang panghihina niya. Posible nga na meron lang sumasalbahe sa kanya. Malalaman natin mamaya kapag nasuri ko na siya. Pagdating sa bahay, agad na sinuri ni Nanay Berta ang tiyan. Tiningnan din nito ang hinliliit ng tiyahin ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito. Ilang sandali pa. Nagsindi muna siya ng insenso at kamangyan at saka nagpausok sa buong bahay. Pagkatapos tsaka niya isinagawa ang pagtatawas. Ang paraan niya ay pagsisindi ng kandila at saka pagpatak sa tubig na nasa palangganita. May tao nga sumasalbahe kay Melda. Wala siyang intensyon na patayin siya. Gusto lang nitong pahirapan na turuan ng leksyon ng tiyahin mo.
Posible kayang si Tio Carding ang gumagawa nito kay Chang? Babae ang nakikita kong imahe sa tubig. Lahat po ng taga rito ay kasundo ng Chang. Walang may galit sa kanya. Maliban na lang po ang kinakasama ni Tio Carding. Siya din ang biglang pumasok sa isip ko. Tsaka ay posibleng si Carding. Nung huli ko siyang nakita, nanghihina din siya at panay ang ubo niya. Para bagang may maluba na siyang karamdaman. Hindi po ba siya nagpapagumot sa inyo? Kahit gusto ko siyang suriin, kung ayaw naman niya ay wala akong magagawa. Paano kaya gagaling si Chang? Ako na ang bahala sa kanya, iha. Huwag ka na mag-alala pa. May mga halamang gamot ako na mabisa para manumbalik ang kanyang lakas. May ibibigay din ako sa kanyang proteksyon. Labis ang pasasalamat namin kay Nanay Berta. Nawala bigla ang takot namin na baka mawala na rin si Tia Melda sa amin ng tatay. May ilang beses pang bumalik si Nanay Berta para gamutin ang tiyan. Makalipas lamang ang 1 linggo, tuluyan ng gumaling ito. Habang malakas ng muli ang tiyahin ko, iginupo na ng tuluyan si Tio Carding ng misteryosong sakit niya. Nakahiga na lang siya at gabi-gabing hindi makatulog. Pakiramdam niya kasi merong gumagalaw sa loob ng katawan niya. Iniwan na rin siya ng kanyang kinakasama dahil ayaw siyang alagaan ito. Ano? Pagkatapos ng mga ginawa sa'yo ng lalaking yun? Gusto mo pa rin siya makita? Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Wala akong balak na magpakamartir ulit sa kanya. Hindi mo naman kailangan pa siyang puntahan eh. Huwag ka mag-alala. Magpapasama ako kay Danica. O sige, huwag lang kayo magtagal doon. Tutol din ako sa balak ni Tia Melda. Pero wala naman akong magawa para pigilan ito. Baka kasi mamaya, manumbalik ang pagtingin niya sa asawa at maawa siya rito. Tiyak na magkakaproblema ako. Dahil hindi ko alam kung paano pababawiin ng sumpa. Pagdating naman sa bahay nilang mag-asawa, sa bungad pa lang ay naaamoy na ang malansang amoy na nagmumula sa sugat. Pinuntahan namin si Tio Carding sa may kwarto. Nakahiga na lamang ito. Tsaka lang siya nagmulat ng mga mata nang maramdaman niyang may tao. Melda, asawa ko. Salamat dinalaw mo ako rito. Gusto lang makita ng 2 mata ko na totoong ang balitang nakarating sa akin. Ito na siguro ang karma ko sa lahat ng mga ginawa kong kasalanan. Kung tutuusin, kulang pa yan sa mga ginawa mong kasalanan. Buhay ka pa, pero nabubulok ka na. Alam ko, sana mapatawad mo ako. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo at ama sa 2 nating anak. Aminin mo ka ngayon. Paano mo pinatay ang anak natin? Bakit mo siya pinatay? Hindi ko sinasadya nangyari. Bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Masahol ka pa sa lahat ng uri ng hayop. Sariling anak mo. Nagawa mong kitilin ng buhay. Hindi ka na nga naging mabuting ama sa kanila. Patawarin mo ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Tama lang yan sa'yo. Habang buhay ka pa, nabubulok ng katawang lupa mo. Melda, huwag mo akong iwan dito. Natatakot ako mag-isa. Melda, huwag kang umalis. Hindi ako agad sumunod kay Tia Melda. Blankong tingin naman ang ibinigay ko kay Chong. Kitang-kita sa kanya ang matinding paghihirap. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa tuwa. Ikaw may kagagawa nito sa akin. Isa kang demonyo na nagkatawang tao. Sinabi ko naman sa'yo, ako ang maniningil sa lahat ng atraso mo sa amin. Anong ginawa mo sa akin, ha? Kinulam mo ba ako? Sumagot ka! Higit pa sa kulam ang ginawa ko sa'yo.
unti-unting kakainin ng mga insekto ang mga laman loob mo bago ka malagutan ng hininga. Matinding sakit muna ang mararanasan mo. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Alisin mo ang sumpang ibinigay mo sa akin. Maawa ka sa akin. Maawa ka. Sana naawa ka din kay Tia Melda at sa anak mo. Kaso kahit ikaw hindi alam ang salitang awa. Masakit ba? Baliw ka! Isa kang baliw! Bawiin mo kung anumang sumpang ibinigay mo sa akin! Baliw ka! Kahit nasa labas na ako ng bahay, dinig ko pa rin ang malakas at namamaos nitong boses. Ilang araw pang naghirap si Tio Carding bago natagpuan ang kanyang bangkay na puno na naglalakihang uod na kinakain ng kanyang laman. Sa mata niya'y lumabas naman ang isang alupihan. Wala ring tigil sa pag-aligid sa katawan nito ang mga bangaw. Maraming naniniwala na barang ang may gawa nun kay Chong. Wala nga lang silang pinaghihinalaan na maaaring gumawa nun sa kanya. Pero ang itay, nalaman niyang ako ang may gawa nun sa kanyang bayaw. Anak, sana huli na tong ginawa mong to. Ako natatakot na baka balikan ka ng karma. Huwag kayong mag-alala, Tay. Hindi ko na po ulit gagawin ng bagay na to. Gusto ko lang naman po maipaghiganti ko kayong mga mahal ko sa buhay. Pinagiba na lamang ni Tia Melda ang bahay nilang mag-asawa at naging bakante na yun sa mahabang panahon. Pagkaraan ng 10 taon, halos magkapanabay lang na namayapa ang itay at Tia Melda. Ako naman nanatiling mag-isa sa buhay. Natatakot kasi ako sa sinasabi ng itay na baka karmahin ako sa mga nagawa kong kasalanan. Bagamat nagsisisi na ako sa aking mga ginawa, patuloy pa rin ako sa paghingi sa may kapal ng kapatawaran sa aking nagawa. Wakas,